The Lord is risen. Alleluia, alleluia. Let us praise and thank God for the gift of a new Pope, Pope Leo the 14th. Mga kapatid, isang biyaya para sa ating panahon, ang bagong Santo Papa, and let's pray for him. Let us unite ourselves sa ating bagong Santo Papa na si Pope Leo the 14th. Mga kapatid, ngayon po ay May 9, araw ng Biyernes, ikatlong linggo ng Pasko ng muli pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome muli sa ating social media apostolate na Salmot Salita. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Juan chapter 6 verses 52 to 59. Ito ay karugtong sa ebanghelyo sa nakaraang araw na kung saan ito ay patungkol sa diskurso regarding bread of life. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang mga tao, the Jews were quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" At sabi ni Kristo, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day." At binibigyan rin ni Kristo ng pansin, "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him." Ito magpapahayag ng Diyos na kanyang malalim na pagmamahal sa atin, na nais niya na maging talagang bahagi ng buhay natin. Upang ito ay maging magkaroon ng kaganapan, ng katuparan, we have to eat, we have to drink, we have to partake Jesus in our life. Receiving the Holy Eucharist is partaking, making Jesus as part of our life. Sa ating pagtanggap kay Kristo, si Kristo ay nagiging bahagi ng buhay natin at tayo ay nagiging kabahagi sa buhay ni Kristo. Kaya napakahalaga mga kapatid yung salitang communion sa ating ginagawa tuwing tayo ay dumadalo ng misa. Sana mga kapatid ay ating mapagtanto. We will realize how great the communion that we are doing sa ating pagdalo ng banal na misa. And receiving Jesus sa ating ebanghelyo, sabi Kristo, assures us of our resurrection on the last day. So again, a blessed day sa inyo lahat mga kapatid. At tayo ay maggalak at magdiwang sapagkat hindi natin inasahan na magkaroon tayo ng ganitong Santo Papa. Especially, ang Santo Papa ito ay isang American at marunong siya mag-English. At maliban sa mga importanteng mga lingwahe, and of course, he will be able to communicate to all the world with his charism, no? Lalo na siya isang religyoso, coming from a religious. So let us unite ourselves, praying for our new Pope, that he will be able to shepherd us all after the heart of our Lord Jesus Christ. So again, a blessed day sa inyong lahat, and I invite you to continue participating this social media apostolate, salita sa magitan ng inyong pag-share at pag-comment. Napakahalaga po ang inyong pag-comment at i-follow rin, no? I-inyahan rin ang inyong mga kaibigan na mag-follow sa ating Salmot Salita. So again, a blessed day sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito kasama ang inyong mga mahal sa buhay.